Kalmutan time na naman tayo, nananalasa ngayon si Woman Grandmaster and International Master Lu Miaoyi sa ongoing Chinese Chess Championship Women's Division at napili ko itong best game na ito, tingnan natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nananalasa ngayon si Miao Miao sa ongoing Women's Chess Championship sa China. At mamaya update ko kayo sa standing after nating mai-analyze ang best game. Meron tayong sasagutang puzzle, shout out, meron tayong bagong puzzle mamaya, and meron tayong paliwanag sa chess quotation na nababasa nyo dito sa aking itaas. Okay, tingnan natin. Ang ginawa ni Miao Miao, nag C4, English opening, nag E5 si Xiao, Knight C3, Knight F6 at nag Knight F3, E4, Knight G5. Ayun. Medyo overextended ang pawn pero linya talaga yan. Nag C6 para magdi D5 at dito nag Queen A4. Medyo mabigat itong opening na ito kasi pakain ang pawn sa E4. Bakit hindi kainin? Ano mangyayari kung capturein ang sacrifice pawn na yan? Ito po laman, capture, tapos magdi D5, pagpalagay natin, capturein ulit, capture, itakbo natin, magdi D4. Lamang ng isang pawn dito ang puti, pero ang kapalit po niyan ay space and development. Magda Knight C6, ang hirap ng development. So halimbawa, mag E3 tayo, magbi-bishop B4 check, bishop D2, kakapture sa E3, F takes E3, and Queen G5. Sangay-sangay po ang komplikasyong aabutin dito. Pag kinapture ang bishop, may Queen takes pawn. Halimbawa, kung mag-Queen E2, magbi-bishop G4. Tingnan nyo po ang abalang mangyayari dito and magkakasel lang. Lamang ng isang pawn ng puti pero late in development ang White King nasa gitna pa. Kaya hindi tayo pwedeng kain ng pawn na akala natin lamang na tayo ng isang pawn. Ang ginawa dito ni Miao Miao, nag Queen A4. Para ang balak ng black na mag D5, kakapturin lang at hindi makakapture ng pawn para maging solid ang center kasi nakapin. Malalim itong Queen A4. Nag Queen E7, napilitan si Xiao na depensahan ang E4 at nag Queen C2, saka binalikan ng atake. At nag D5, kinapture lang, nag Bishop F5. Na-realize dito ni Xiao na hindi pala niya kayang capturein yan na tipong very solid kasi mayroong panurpresang Knight takes D5 sacrifice. Ang bilis ng epekto dahil ang bishop ay nakabitin doon sa C8. Lasog-lasog ang mangyayari mga kamatsas. Pakita ko lang, no? Halimbawa, pasukin ito. Lasog-lasog. Kain-kain, kaon, kaon. Manginginaon. O balik tayo, lasog-lasog yan. Kaya napilitan si Xiao na mag-bishop F5 and nag-D6. Binigay ni Miao Miao. Okay, kinapture and F3 para makuha ng buong buo ang E4 pawn. Nag-Knight A6. Na-realize dito ni Xiao, mag-develop na lang para pakain na yan. Bishop G6, D3 and nag-Queen C5. Ano plano ng Queen C5? Nag-Knight F3, castle at nag-Bishop F4. Bilangan tayo ng pawns. 4, 7, lamang ng isang pawn ng puti. Nag-Knight B4, Queen C1, Bishop E7, ayun. Dapat daw ay Knight takes E4 na pala. Yan ang na-miss na tira ng black. Yan pala, no? Pag kinapture din, Bishop takes E4. Pag kinapture kasi mayroong Knight C2, naku, maku-queenless ang puti, obligadong capturein. Ngayon, Bishop E3 gagawin and Queen F5, etc. etc. Pero ang mahirap dito yung paparating na Knight C2. Medyo masakit din sa ulo yan. Okay, pero lamang pa rin ang puti. Magulo lang. O, balik tayo sa Bishop E7, nag-A3. Dito, mild na eh. Oh. Wala masyadong hirap ang puti eh. Walang komplikasyon gano. Mild na mild. Knight E5, C5, nag-B5, Knight B8, nag-G3 para hindi basta develop. Aatake pa rin. Nakita nyo, ramdam, no? Bawat tira ni Miao Miao, laging may paramdam, no? Nag-Queen E6, napilitan dito si Xiao na agapan na wag maka-Bishop H3 pero hindi nga maagapan eh. Pag H4, eto pa rin ang problema eh. Parang helping lang yung Queen E6 eh. Nag-Bishop H5, Bishop H3, naku po, tusok-tusok. At nag-Knight D5. Look at the minor pieces mga kamatsas. Super active. Kinapture na sa inis ni Xiao. Ang
Lakas kasi ng puwersa eh. Nag E4 para pagtakpan ang capture sa rook, nag Queen E6, at nag Queen C4. Ayun, hinamon ng Queen to Queen, kinapture, and capture, nag F5 para makatakas ang knight, mapagtakpan ang dangerous pin, at kinapture bishop f6 para hindi na talaga makatulak. At the same time may threat pa sa tore, nag rook c1 lang para may target threat, nag b6 dinipensahan kagad, at nag bishop g2 kasi wala na pong purpose ang bishop dyan, totally nakablock na, so bishop g2. So dapat flexible tayo sa mga purpose ng pyesa natin mga kamatsas, at ramdam dapat natin kung may purpose pa o wala, lagyan mo ng purpose. Nag rook f8, king d2, bishop to d4, at threat dito ng block ang capture sa pawn pero pinabayaan na. Rook he1 and nag knight f6. Tanong, Coach, ba't hindi kinapture yan? Meron kasing knight to d6. May trap pa eh. Okay? So, mas maganda yung ginawa na balik lang and nag-bishop g2, nag-bishop g4, rook e7, control the 7th rank ng king d8, at nagpatong lang battery. So, dito po, no, wag tayo magmamadali. Uy, kain! Mayroon pong knight e4 check, iyakan time. Iyakan time. So dito nag-rook E1, battery, nag-bishop F2, tuloy na nangungulit-ngulit dito si Xiao. Rook F1, ayun, binalik na yung tore. Pero may check, ayun, okay. So dito, binalik ni Meow Meow yung kanyang quality up, pero lamang pa rin eh. So yun yung tinatawag na conversion of advantage. No? Pwede mo namang ibalik. Basta importante, lamang ka pa rin. O, knight c4. Grabe namang minor pieces yan. Napakatibay. Knight to b8. And nag-bishop c7. Nag-rook f8. Knight e5 check. King g8. Knight g6. Walang pahinga. Nag-knight takes bishop na. Bakit? Pag nag-rook f7, kasi pag rook c8 may check double, di ba? Pag nag-rook f7, oo nga pala. 10 bits na nga pala yung knight bitin. Kaya, nag-knight takes c6, na-capture tuloy yung tore. At nag-knight d4, para kay papaano may atake, nakabitin pa yung knight. Knight e6, knight takes b5, and nag-a4. Knight takes, king f7, knight b5, at nag-knight e8. Ayun na, nakainan na ng nakainan, knight d6, at nag-knight b5, capture, king f6, and the king e3. Yan. So, dito po, ang mga bagay-bagay ay pagkadali-dali na. Mag-rook a6. Ayun, no? Iba yung tore. Ang layo nang nararating yan eh. Wala. Totally mahirap na dito. Nag-resign na dito si Xiao. No? Ganda. Ramdam kagad. Mula opening pa lang, meron ka ng mga makikitang mga something kakaiba. Yan lagi ang laro ni Meow Meow, kaya gustong-gusto ko yung laro niya eh. Okay, ito yung standing. Bago natin sagutan yung puzzle, ito yung standing nila. Silipin natin, pang ilan ba si Meow Meow? Ayan po, nangunguna. Hindi siya nangunguna eh. Si Tiang Yi yan ang nangunguna sa score na 5 points. Pero 0.5 lang naman ang behind nila Meow Meow and Nishi Kun. Ayan. So, sila po ay 12 players na nagbabakbakan dito. So, hindi ko na maipakita sa baba, maisagad. Pero, 12 players yan. At malaman natin, ito ay single round robin, long game. Yan talaga gusto ni Meow Meow, mga long game, mga mahaba ang oras. Tingnan natin, baka siya ang maging pinakabatang, maging champion ng women sa China. Tingnan natin, kung kakayanin niya. Okay, so ngayon naman, balik tayo, sagutan natin ang puzzle na iniwan natin sa bakbakan nila Carlsen and Wei Yi ng China. Ayan, ito po yun kung matatandaan nyo. It's white to play. Ito tamang sagot Puwersado. Queen h6. Threatening Queen g7 matchas. Kakapturin po ang knight puwersado. And rook leaf. Rook f3 with the threat of dangerous rook g3. Threatening matchas. King h8 then Queen g7. Ngayon ang gagawin niyan immediately iilag kagad. Para pag nag-rook g3, may pangsalubong ng rook g8. Wala namang check dahil may knight. Pero, eto shout out ka na, pag nakita mo yung silent capture na yan, na parang pumreno na walang effect, pero unstoppable na po ang winning
na paparating ng puti. Pag na-capture yan, tapos na ang laban. Shout out ka na. Ngayon, ang gagawin dito for continuation lang, mag-e5 to prevent the rook h3 kasi may bishop. Ang gagawin dito ay battery. Medyo may silent approach din, pero totally hopeless na yan mga kamatsas. Halimbawa kung mag-f6 dito, kakapturin lang yan. Takes and then capture. So may paparating pa ring rook f7. Nakita nyo yung tira ng computer nagpapatagal na lang. Pero let's say black will play bishop e8. So may rook f8 check. Obligado aangat yan. Rook g8 check. Obligado aangat yan. Queen h4 check. Pangharang na lang ang knight. Then queen takes knight. Matchas. Okay? Pero dun pa lang sa queen takes h5, shout out ka na. Okay na yun. Kahit hindi na ipakita yung mga variations. Okay? Ito po shout out natin habang tinitignan nyo rin ang bagong puzzle natin na iiwan dito sa video na ito. So it's black to play, then find the very good winning move or winning position for black. Okay? Ito po ang shout out natin. Congratulations kila Neil Matthew Pintor, Chris After, Aladdin Jacob, Chris Brantley Gogoy, Jun V. Silva, and Gelo Cruz. Maraming salamat po sa inyo ha. At ihabol kong shoutout ang aking magiging future coach sa billiard. Nagbabalik tumbok si coach, no? Kay William Brillantes. Shoutout! Ayan, taga Carmona Estates. Shout out pre. Nako, looking forward sa ating mga kaunting tumbok-tumbukan sa billiard. Papaturo ko sa kanya, napakahusay niya eh. Okay, at paliwanag ko naman ang chess quotation na ito. Ang sabi dito, I don't look at computers as opponents. For me, it is much more interesting to beat humans, sabi ni world number 1 Magnus Carlsen. Talagang pag computer po ang kakalabanin mo, maboboring ka. Halos para kang itinali ng lubid na wala kang magawa. Even Magnus Carlsen, mas swerte pong makatabla sa standard or long game, ha? Kasi sa mabilisan, lalong walang laban. Kasi computer na yun ang bilis niyan Talagang naka-program yan Pag long game, kahit papaano, medyo may laban-laban ang human. Makakapag-isip ng malalim, pero tablas maswerte na sa level ng Stockfish ngayon na pinakamalakas na computer engine. Ang ginagawa ni Magnus, yung computer, ginagawa na lang niyang referensya sa pangpalinis ng opening, to discover novelties, pang-analyze sa mga complicated positions na naging laro niya, ginagawa na lang niyang reference or kakampi as AI coach, artificial intelligence. Pero para kalabanin, wag na. Nag-aaksaya ka lang ng lakas at panahon. So gawin mo na lang, mag-aral ka na lang ng opening or mag-analyze ka ng games with the help of computer engine para ma-check kung accurate talaga yung nangyayari sa board. Okay, yan po ang nasabi dito ni Magnus Carlsen sa panahon ngayon na computer age na. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.